What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Ropino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga minamahal kong master, araw-araw na ulit tayo mag-upload ng mga kabataana ni Aaron, sana mga ads wag natin skip, salamat mga master. Kabanata 2536 hanggang 2540 na po. Masayang masaya rin si Yoaxia sa pagiging prangka ni Aaron. Hinayla niya ang Aaron sa tabi. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga salita ay ipinaliwanag mismo ng emperador. Bilang karagdagan sa pagpapalam sa Aaron, hindi sila maririnig ng iba. Misteryoso. Hindi ko alam kung ano ang gustong gawin ng matanda. Sinabi ni Huang Xiaoyong na may malungkot na mukha, gusto rin niyang marinig ang layunin ng susunod na buwan, ngunit hinayla niya ang Aaron palayo, na sadyang hindi hayaan siyang marinig. Kahit ano ang gusto mong gawin, Aaron, kaso ay hindi dapat parusahan ng Huang Longhol. Sinabi ni Jiang Yingying na sa mga araw na ito, naunawaan na niya ang mga tuntunin ng pagtatatag ng paaralan ng Kaizang, na dapat aprubahan ni Emperor Zun. Gayunpaman, ang pagtatatag ng Aaron mga paaralan ay hindi alam ni Emperador Zun. Sa orihinal, nag-aalala si Jiang Yingying tungkol dito, ngunit hindi niya inaasahan na nagpadala si Emperador Zun ng isang tao sa lungsod ng Zixang ng personal, na nangangahulugan na ang kanyang pag-aalala ay hindi kailangan. Dahil kung kailangang harapin ni Emperador Zun ang Aaron kaso, hindi niya basta-basta hahayaang dumating ang isang matanda. Bakit? Hindi sapat ang utak ni Huang Xiaoyong para magkaroon siya ng katalinuhan para maunawaan ang mga bagay na ito, kaya't si Jiang Yingying na lamang ang maari niyang tanungin. Alam mo ba ang ibig sabihin ng IQ? Tanong ni Jiang Yingying. Of course I do. Hindi ba iyon ang nagsasabi kung matalino ang isang tao o hindi? Huang Xiaoyong isang pares ng natural na sinabi. Sayang hindi mo ginawa. Walang magawang sabi ni Jiang Yingying. Sa kabilang banda, sinabi ni Yoaxia kay Aaron, pinahintulutan ka ni Emperador Zun na magtatag ng isang sekta sa lungsod ng Zixang, at balak din niyang suportahan ang Aaron. Oh, ngumiti si Han Sanchen, na ikinagulat niya. Akala niya ay kagalitan siya ni Emperador Zun, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagpadala siya ng isang tao upang sabihin sa kanya ang ganitong uri ng bagay. Ngunit ang Aaron ay hindi hanggal. Si Emperor Zun ang gagawa nito. Ito ay tiyak na hindi ganoon ka-simple. Hindi mo ba alam kung may iba pang pangangailangan si Emperador Zun? Tanong ni Aaron. Ang isang makapangyarihang sekta ay nangangahulugang isang makapangyarihang korte ng imperial, na ikinatutuwang makita ni Emperador Zun. Sabi ng buwan. Aaron nodded. Katotohanan na ito ay makatwiran, patuloy na sabihin, hindi alam nila yun upang suportahan ang 3,000, ay kung paano suportahan ang batas. Sa simula ng pagkakatatag ng 3,000 sekta, tiyak na magkakaroon ng kakulangan ng lakas tao, kaya binalak ni Emperador Zun na magpadala ng 3,000 sekta upang magtalaga ng mga matatanda, na makakatulong sa iyo na sanayin ang mga disipulo ng sekta. Maaari kang magpahinga, tiniyak na ang mga taong ito ay maingat na pinili ni Emperor Zun, at tiyak na hindi sila inutil. Sabi ng buwan. Han 3,000 itinago ang malamig na kahulugan ng kanyang mukha, ang paghirang ng mga matatanda ay hindi nagpapadala ng ilang mga eyeliner sa kanyang tagiliran. At ang bagay na ito nang walang pahintulot niya, ang mga tao ay ipinadala, na nagpapakita na hindi siya binigyan ng emperador ng pagkakataong tumanggi. Anong suporta? Kalmado ang mukha ni Aaron at sinabing, salamat sa iyong kabaitan. Sa pagkakataong ito, tatanggapin ko ang Reg Along ito.
Nag-aalala pa rin ako sa problemang ito. Hindi ko akalain na ganoon pala ang pag-unawa ni Emperador Zun. Nang dumating siya, pabalik sa Huanglong Hall, dinalhan niya ako ng ilang salita ng pasasalamat. Iyan ay sigurado. Isang ngiti sa ilalim ng buwan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Yuaxia sa lungsod. Sa proseso ng pakikipag-usap kay Aaron, wala siyang naramdamang pagbabago sa mood ni Aaron, ngunit alam niya na ito ay ang magandang pagtatago lamang ni Aaron. Imposibleng hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng emperador sa hakbang na ito. Dahil hindi siya tumanggi, na natatakot siya sa bulwagan ng Huanglong. At Aaron, takot lang ba talaga? Ito ay hindi ganap na gayon. Kaya lang ayaw kong mapunit ang mukha ko sa bulwagan ng emperador ng dragon sa lalong madaling panahon noong Aaron ang kan ay nasa kanilang kamusmusan. Kuya Aaron, anong problema? Nang makita ang malamig na mukha ni Aaron, lumapit si Jiang Yingying at nagtanong. Iniangat ni Huang Xiaoyong ang kanyang leeg dahil sa takot na makaligtaan niya ang bawat salita. Binigyan ako ni Emperor Zun ng kwalipikasyon para magtatag ng isang sekta, at nagpadala rin siya ng Aaron Elder para tulungan akong sanayin ang aking mga disipulo. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, nagulat si Huang Xiaoyong. Anong uri ng paggamot ang dapat? Nararapat itong pansinin ng emperador. Guro, napakalakas mo. Sa ganitong paraan, ang Aaron sekta ay hindi direktang nakahihigit sa ibang mga sekta, at maaari silang pahalagahan ng labis ng emperador. Ito ay lampas sa inaasahan ng ibang mga sekta. Tuwang-tuwang sabi ni Huang Xiaoyong. Ang reaksyon ni Jiang Yingying ay medyo iba sa reaksyon ni Huang Xiaoyong, dahil alam niya ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Emperador Zun, kaysa sa tulala na pag-iisip ni Huang Xiaoyong na ito ay isang magandang bagay. Kuya Aaron, pumayag ka ba? Tanong ni Jiang Yingying. Shigo, anong sinasabi mo? Hindi naman tanga ang Shifu ko para sa ganoong kagandang bagay. Paano niya ito tatanggihan? Hindi talaga maintindihan ni Huang Xiaoyong kung paano nagkamali si Jiang Yingying, na kadalasang napakatalino, sa bagay na ito. Ito ay isang magandang bagay. Siyempre, kailangan nating magkasundo. Sina Aaron at Jiang Yingying ay sabay na tumitig kay Huang Xiaoyong. Itong tanga, kailan kaya siya matututong mag-isip gamit ang utak niya? Mali ba ako? Alam ko ang galit sa kanilang mga mata, maingat na tanong ni Huang Xiaoyong. Hindi masamang sabihin na tanga ka. Naiinis na sabi ni Jiang Yingying. Master, hindi ba magandang bagay iyon? Tanong ni Huang Xiaoyong. Send someone to be an elder, do you really think the emperor is sincere? Gusto niya lang magpadala ng ilang eyeliners sa akin at panoorin ako. Paliwanag ni Han. Ang biglang nakikita ni Huang Xiaoyong na liwanag ay kung ito ay isang linya ng mata, ito ay hindi magandang bagay. Sa hinaharap, malalaman ng emperador ang lahat ng malaki at maliliit na bagay na nangyari sa Aaron kaso, guro, hindi ko inaasahan na si Emperador Zun ay isang matandang Zoro. Sabi ni Huang Xiaoyong, kagat-kagat ang kanyang mga ngipin. Para sa huli ni Huang Xiaoyong, Aaron at Jiang Yingying ay walang pakialam sa lahat. Kuya Aaron, ano ang susunod na gagawin natin? Tanong ni Jiang Yingying, malamang ito ang nasa ilalim niya. Kung tatanggi ako, siguradong hindi magandang bagay para sa pagpapaunlad ng Aaron paaralan. Tanggapin ito pansamantala at subukang lutasin ang mga taong ito sa ibang pagkakataon. Sinabi ni Han na ito ang pinakakonserbatibong paraan, ngunit ito rin ang pinakaligtas na paraan. Tumanggo si Jiang Yingying at pinaalalahanan si Huang Xiaoyong, huwag kang magsalita ng may kaguluhan sa hinaharap. Alalahanin ang iyong mga salita at gawa. Kung hindi mo alam kung paano ka namatay. Masayang bumangon si Huang Xiaoyong at nahihiyang nagtanong, Ate, may pakialam ka ba sa akin? Nag-aalala akong masayang ang lupa kapag inilibing kita, sabi ni Jiang Yingying sa malamig na boses. Napaawang ang bibig ni Huang Xiaoyong, sa sobrang kahihiyan na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tinapik ni Aaron ang balikat ni Huang Xiaoyong at sinabing, kung ano ka man, huwag mong kunin ang mga babae. Bakit mo istorbohin ang iyong sarili? Shifu, ano ang ibig mong sabihin sa pagsundo sa isang babae? Hindi naintindihan ni Huang Xiaoyong, well, para sa mga taong tulad mo na hindi matalino, hindi mo naiintindihan ang paliwanag. Si Han Sanyi ay tumingin kay Huang Xiaoyong ng may panghihinayang. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang mga tao ng Huanglong Hall. At ang balitang ito, sa isang iglap, ay sumasabog sa pagitan ng bawat malaking pamilya at Zhongmen.
Ethereal Clan. Nang malaman ito ng patriarch na si Yang Kanghua, natagpuan niya ang patriarch na si Zontai Liuyo sa unang pagkakataon. Panginoon, hindi maganda. Nataranta si Yang Kanghua na sabihin na kahit na ang Ethereal Sect ay hindi ang nangungunang sekta sa Imperial Court, ito rin ang nangungunang tatlo. Ngayon ay Aaron na ang ipinanganak, at sila ay inalagaan ng emperador, na nagparamdam kay Yang Kanghua na malamang na nawala ang katayuan ng kanyang angkan. Ano ba? Ikaw din ang matanda sa sekta. Bakit ka ba naguguluhan kapag may nangyari? Walang magawang tumingin si Zontai Liuyo kay Yan Qinghua. We went to Zixing a few days ago, and we are still guessing kung ano ang gagawin niya. Now we finally have an answer, sabi ni Yan Qinghua. Oh, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari, tanong ni Zontai kay Liuyo. Si Emperor Zun ay tumanggap ng Aaron kaso, at siya ay ipinadala ng Huang Longhol upang maging matanda sa Aaron kaso at tulungan silang sanayin ang kanilang mga disipulo, sabi ni Yan Qinghua. Sumimangot si Zontai Liuyo. Nahulaan na niya ang dahilan at layunin ng pagpunta sa lungsod ng Zixing sa loob ng maraming buwan. Ngayon ay tila wala sa hindi mabilang na mga posibilidad na nahulaan niya ay tama. Suzerain, bakit labis na pinahahalagahan ni Emperador Zun ang Zhang, at hinirang pa niya ang master ng Huang Longhol para maging elder mismo? Sino ang makakalaban sa Zhang sa hinaharap? Sabi ni Yan Blue and White na may pag-aalalang mukha. Hindi nagsalita si Zontai Liuyo, ngunit pinag-isipan ang layunin sa likod ng insidente. Si Emperor Zun ay hindi mabuting tao. Ito ay ganap na imposible na magbigay ng naturang Katanji tanging paggamot sa 3,000 Zhang. Bukod dito, dapat matakot si Emperor Zun kay Aaron. Paano niya ito matutulungan na palawakin ang kanyang kapangyarihan? Hindi ito magiging ganoon kasimple, sabi ni Zun. Ang patriarch ay nasa harap na ng publiko. Iyon ang tungkol sa lahat. Paano ito hindi magiging simple? Sa aking palagay, sinasadya ni Emperor Zun na pasayahin ang Zhang. Sa hinaharap, ang posisyon ni Zhang sa sekta ay maging mas malakas kaysa sa iba. Si Yan Qinghua ay labis na mahilig sa Aaron, at kahit na may ilang infatuation, ngunit hindi nito pinipigilan ang kanyang pakiramdam na hindi patas. Ang bawat sekta ay itinatag sa sarili nitong lakas, at nagawa itong maging isa sa 3 pangunahing sekta, ngunit nagbayad ito ng malaking halaga. Ngunit ngayon, 3,000 kaso ang paparating, na malamang napapalitan ang isa sa 3 pangunahing paaralan, na dahilan upang ang Yang Kanghua ay kailangang mag-alala tungkol sa sitwasyon ng mga ethereal na kaso. Ang mga tinatawag na matatandang ito ay mula sa bulwagan ng Huanglong. Biglang tumawa si Zontai Liuyo. Lord, kailan ba? Gusto mo pang tumawa? Yan asul at puti, sabi ng isang pares ng walang imak na hitsura. Lalong natuwa si Zontai Liuyo. Alam niya kung bakit ginawa ito ni Emperador Zun. Hindi sa pinahahalagahan niya ang napagganap ni Zhang, ngunit hindi siya komportable sa na Zhang, kaya inayos niya ang mga tao na bisitahin ang Zhang. Blue and White, napakatalino mo. Paano ka magkakamali sa bagay na ito? Sabi ni Zun. Bakit ako nalilito? Hindi ba sinusubukan ni Emperador Zun na pasayahin ang 3,000, sabi ni Yan Qinghua. Ang 3,000 matatanda ay ang mga tao ni Emperador Zun sa Huanglong Hall. Ipagkanulo ba nila siya? Tanong ni Zontai kay Liuyo. Siyempre hindi. Hindi gustong sabihin ni Yan asul at puti, ipagkanulo ang emperador, ngunit hindi magkakaroon ng magandang wakas, bigyan sila ng lakas ng loob, hindi sila maglakas loob na gawin iyon. Kung ganoon, hindi mo ba alam kung ano ang intensyon ni Emperador Zun? Sabi ni Zun. Ang layunin. Nataranta si Yan Blue at White. Walang choice si Zontai Liuyo kundi ang umilin. Tuldok. Yan Qinghua ay isang napakatalino na tao, ngunit wala siyang katalinuhan sa bagay na ito. May kaugnayan ba ito sa Aaron? Ito ang eyeliner na iginagalang ng emperador sa World Universe, napakasimpleng dahilan, hindi mo ba naisip at puting pagkabalisa na masikip na nakasimangot, Zontai Flow Month ay. Biglang tumangala, oo, itong mga matatanda, hindi ba ang eyeliner? At sa isang tiyak na lawak, maaari rin itong itaas ang mga karapatan ng Aaron. Ito ang bantay ng emperador laban sa kanya. Panipi. Sinabi ni Zontai Liuyo na may panunuya, ganyan kasimpleng bagay, sa wakas ay naisip mo na kung gagantimpalaan kita. Yan asul at puting magaan ng ngiti, medyo nahihiya, ay nagsabi, Panginoon, hindi ako nalilito, aksidente, puro aksidente. I don't think it's an accident, but it's a mess if you care.
Ngunit nagmamalasakit ka ba sa huhuzang o Aaron? Hindi mo ba ipapaliwanag sa akin? Sabi ni Zan. Suzerain, what's your name? Siyempre, may pakialam ako sa huhuzang. How can I care about Aaron? Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Yang Kanghua. Para sa kanya, si Aaron ay isang lalaki lamang na nasa proseso ng infatuation. Paano maihahambing ang kanyang damdamin sa Ethereal Clan? Lumaki si Yang Kanghua sa maulap na sekta, nagsanay, naging malakas na tao, at naging elder ang ganitong pakiramdam na hindi mapapalitan ng kahit ano. Panipi, naniniwala ako na nagbibiro lang si Yang Kanghua. Sinabi ni Yan Qinghua, hindi magkakaroon ng kaunting pagdududa si Zan Tailiuyo. Suzerain, Emperor Zun, ang pagpatay ba ng 2 ibon sa isang bato? Nakangiting sabi ni Yan Qinghua, matalino ka na ngayon, ngunit napakatalino ng galaw ni Emperador Zun. Kapag iniisip ng mundo na hinahamon ng Zhang ang kanyang kamahalan, inilagay niya ang kanyang Zhang at naging elder. Ito ay upang sabihin sa mundo na ang Zhang ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Sinabi ni Zan, Panginoon, dahil ang bulwagan ng dragon ng emperador ay umamin na ng 3,000 kaso, kailan tayo pupunta upang magdiwang? Tanong ni Yan Qinghua, hindi makapaghintay na makita siya. Nakangiting sabi ni Zan Tai. Tumanggo si Yan Blue at White at sinabing, gusto kong makita kung talagang napakalakas niya, na katulad ng picture album. Talagang may parehong ideya si Zan Tailiuyo sa kanyang puso. Siya hindi nagdesisyon kung pupunta siya sa Zhang noon, dahil nag-aalala siya sa Huanglonghong ngayon, inamin na ni Emperor Zun ang pagkakaroon ng Zhang, kaya natural na mawawala ang kanyang mga alalahanin. Congratulations, pagdating sa araw ng pagbubukas, tiyak na bibisita si Misty Sect, sabi ni Zan. Zixiang City, pagkatapos makipagpulong sa ilang 3,000 na magiging matatanda, nagkulong si Aaron sa silid. Sa harap ng kasalukuyang emperador, hindi kayang harapin ni Aaron ang paghaharap ng direkta, kaya't kaya lang niyang tanggapin ito. Sa kabutihang palad, ang ugali ng mga matatanda ay mahinhin, na hindi nakakaramdam ng hindi komportable sa Aaron. Nang walang kamalay-malay na hinawakan ni Aaron ang kanyang braso, isang bakas ng gulat ang biglang lumitaw sa kanyang mukha, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang manggas. Nawala ang red-eyed jade python na dapat ay nakaupo sa kanyang braso, muntik ko nang makalimutang bigyan ng ilang araw ng libreng oras ang lalaking ito, at hindi ko alam kung saan siya nagpunta, sabi ni Aaron sa sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!